Magandang hapon po mga kababayan. Nandito tayo muli sa Santa Barbara, bayan ng Pangasinan mga kababayan. Dahil puntahan at i-update natin ngayon mga kababayan si Kuya Binhamin at yung kanyang misis. So mga kababayan, may good news tayo ngayon dahil kahit papaano mga kababayan, no? Siguro na-realize din niya mga kababayan na ay tama nga naman yung mga comment doon, no, sa buhay nila, no, na yung napagdesisyonan nila na siya ay mangibang bansa. Siguro sabi niya ay kailangan pa ako ng mga anak ko, lalong lalo na maliliit pa sila at yung aking bunso ay 6 months pa lang mga kababayan. Kaya siguro nag-decide na wag muna, ipagpaliban muna. Total, maraming pang pagkakataon, maraming pang panahon para mag-abroad. Siguro, ngayon, focus muna siya sa mga bata, yung mister mo na magtatrabaho, and then after a few years, pwede naman siya mag-apply, no, at ituloy niya yung kanyang pangarap. Kasi sa ngayon talaga mga kababayan, no, para sa akin lang ay kailangan talaga siya sa mga anak niya. No, iba ang alaga ng tatay at iba ang alaga ng nanay. So ayan po mga kababayan, puntahan natin dahil nakausap ko at tinawagan ko at ngayon namoblema sa pamasahe. Kaya sabi ko, sige, padalhan kita. Agad-agad pinadalhan ko, and then ngayon nandito na, nakauwi niya mga kababayan. Kaya tara, samahan nyo po ako at kausapin natin sila. Hello! Ay, nandiyan ka! Wow, naghuhugas ka dyan ng maraming pinggan. Hello! Is that you? Yeah. Ako po yun. Are you sure? Yes! Oh, Hello daw. hello bunso. Kumusta ikaw? Oh, di ba? Happy siya, oh. Oh. Sabihin nandito si mama. Happy siya. Naramdam niya na nandito. Hinahanap ang init ng kalinga ng mismong nanay niya. Ano? Kaya nakasmile siya. So, kumusta? First name mo? Glennis. So, kumusta Ate Glenn? At nandito ka na, nakabalik ka na. Nandito ka na muli sa bahay mo at nakakasama mo na muli yung mga anak mo. Okay naman po, masaya siya. Masaya. Masaya dahil Andito na ako, dito na ako sa kanila. na nakasama mo sila. Bakit ba? Ano nga ba talaga ang dahilan kung bakit gusto mo talaga mangibang bansa at magtrabaho? Kasi di ba po, wala po siyang trabaho. Tapos nag-extra lang po siya sa construction. Eh hindi naman po yun enough para sa amin, di ba po? Tama. Tapos halos magdadalawang taon na kasi ganito. Pandemya. So kailangan magtrabaho. So napag-isip-isip kasi dapat 2019 pa po yun. Naabutan lang po ako ng Okay, talaga nag-apply na kayo. Opo. 2019 pa lang. So tapos naabutan ng lockdown. And then syempre tuloy-tuloy naman po yung lockdown hanggang Hindi mo ngayon. na naantay. Oo. Nag-apply ka uli. Tinuloy mo yung apply mo nung Opo, 2019. tinawagan pa ako ulit ng employer. Okay. ko. So ngayon nag-abroad ka kasi sabi mo sobrang hirap yung buhay, itong pandemic, and then nagtuloy-tuloy, walang trabaho yung mister mo, kaya nag-decide ka. Opo. Gaano kahirap yung desisyon na pag-usapan niya mag-asawa? Opo, nung 2019 pa po yun, kaso nga lang ngayon, sabi niya, okay lang, sige, kasi nga ganito daw. Buti sana kung may biyahe, hindi talaga kita papayagan, sabi niya. Tama. Ganon. Kaso wala namang biyahe, kaya kahit na mahirap, kahit na alam nating parehong mahirap, sige, papayagan kita. Kahit ibig mo sabihin kahit masakit sa part bilang isang nanay na mawalay Oo naman po sa siya. mga anak, Oo. pinipilit dahil Oo. nangingibabaw yung sitwasyon na ganito, na Opo. sobrang hirap. Mm-mm. So nung nung umalis ka, napapunta ka ng Manila, at syempre, kumbaga nandoon ka na, mag-aasikaso ka na, hindi mo na alam kung makabalik ka pa dito. Noon, makabalik ka pa dito. And then doon tayo, fast forward tayo. Nung nandoon ka na, anong iniisip mo dito sa mga bata na hindi ka pa mag-a-abroad, ha? Nag-aayos ka pa lang ng mga papers mo. Syempre, naisip ko, nung pasakay pa nga lang ako ng sasakyan, naiyak talaga ako kasi syempre hindi ko naman alam kung
makakabalik pa ako dito. So sabi ko, titiisin na lang muna para at least para sa kanila naman yung gagawin ko na yan na sakripisyo. Kaya okay lang naman. So, Pero okay. mahirap po talaga. Sobrang hirap. Oo. Kumbaga, parang kasi nung nag-uusap tayo, feeling ko lang naramdaman ko lang doon sa salita mo. Pero alam ko, dama ko yung pangungulila sa mga anak mo. Pero nilalabanan mo. Feeling ko nilalabanan mo lang sa pinipilit mo yung sarili mo na labanan para malabanan mo rin yung hirap ng buhay. Kasi pag magpapatalo ka sa homesick, wala po talagang mangyayari. Tama. Kailangan sakripisyo talaga. Okay, sige. Ngayon, forward tayo uli. Nung sabi mo sa akin wala ka pamasahin, nung pinadalhan kita na mapasa, excited ka ba umuwi? Of course, kasi sabi ko, pinadala na ako. Tapos naghanap po ako ng sasakyan kasi yung sa Victory po kasi wala. Kumbaga hindi ko talaga maabutan yung last trip ng Dagupan, kaya sabi ko carpool, naghanap ako ng 1K na carpool. Tapos yun po, mga 8 po ng gabi doon. Hinabol mo. Opo. Talagang hinabol. Di ba sabi mo kinabukasan ka dapat uwi? Opo, kinabukasan po dapat. Kaso humabol, may parang nakisabay lang po ako kaya 1K. Sabi ko, kinuha ko na po para makauwi ka agad. Yun nga lang po. Naharang po kami ng Oo nga, police. nakwento. Oo, naharang nga daw. Nakwento niya sa akin. Magdamag po kami doon sa may Alcalay Police Station po. Pero okay naman. Okay naman siya. Ako. Ayan. Pero hindi pa po natapos yung kaso ng driver kasi hindi ko naman alam na illegal pala kasi wala siyang copy. Basta kayo may papers kayo. May papers po ako, pero yung mga kasama ko kasi wala. Ako lang po yung meron. Oh, Ayun. okay. So nadamay kumbaga. Oo, nadamay na ako. Siyempre, alangan ako uwi sila, hindi. O di, damay-damay na. Sama-sama na kayo. Parang ganun. Pero nakauwi din. Opa. Okay. Kinaumagahan na kami na yung mga 7 po ng umaga na. Okay. Wala So, talaga akong tulog nun. nandito ka na at nakasama mo na uli. O anong sabi ni Mr. na, ano na pag-usapan niyo ni Mr.? Sabi niya po, magtatrabaho daw po siya. Kaya sabi niya, kung ano man yung ibibigay sa'yo, ikaw na lang at least dito ka. Makakasama pa yung mga anak mo. Tama. Ganun. So ngayon, talagang nag-decide ka muna na ipagpaliban mo muna yung pag-abroad. Bukas pa naman yung palad mo eh. Opo. Marami pang panahon para mag-abroad ka. Sa ngayon, tama na ba? At naging okay na yung decision mo na wag ka muna mag-abroad at focus ka muna sa mga bata? Okay, good decision, no? Good decision na dito muna si Ate Glenn at si Mr. mo na maghanap buhay, no? Pwede pa naman siya mag-abroad eh. Kahit palaki-lakihin mo na to ng konti. Sabihin natin 2 years, 3 years. So medyo okay na. At itong ibang mga kapatid niya, malalaki na din. So tama nga naman siya. Kapag nandun po kasi ako, iniisip ko rin po yung module nila. No, di ba? So iba talaga pag nandito ka. Si Mr. mo na magsakripisyo, malay nyo, no? Siya yung makapag-abroad at kayo dito sa mga anak mo. Diba? So ayan po mga kababayan, doon sa mga nag-comment na wag sana, wag muna, please, wag muna siya mag-abroad. Ito na yun, nandito na, nakinig na siya. Okay na yung mga comment nyo. Nandito na si Ate Glenn, nanay ng mga anak. Oo, nandito na. Kasi lahat na nagko-comment sa atin, halos na sa ibang bansa sila. Mga OFW din sila. Ang dami lang mga karanasan. Ang dami nilang mga sakripisyo na pinagdaanan. Which is good naman yung mga comment na yon. Meron doong 50-50, no? Meron doong good, may bad, no? Pero ang nagiging desisyon, no? Kung ano yung sa tingin ni Ate Glenn na mas maigi at mas magandang gawin niya, yun. So ito yon, no? Nandoon na tayo, sakripisyo lahat, natural, magsakripisyo talaga tayo, no? Pero sa panahon ngayon at sa sitwasyon ngayon na may bata na maliit at walang ibang aalalay, kung meron man, pero iba talaga pag yung mother. So pwede naman palakihin and then mag-apply uli. Total anytime 2019 na pala yung employer, no? Pero inabot ng 2021 dahil sa ganitong sitwasyon natin. So ayun, happy. Okay naman po kasi 10 years naman po yung passport. Ayo, oo, 10 years naman. Kahit mga abutin ng passport niyo ng 9 years and 5 months or 6 months. So meron ka pa 6 months mag-abroad. O Kuya Benjamin, ang ganda ng ngiti mo ha. Bawal ang tabi, may distancing ngayon sa mga misis. Apo. Tinatupad na ngayon. Ano madam?
social distancing ng mga mag-asawa ngayon, ha? So, buhat nung dumating si Mrs., tumabi ka ba? Hindi ka magkaiba. Doon ho siya sa baba, doon ho ako sa Pagagawaan kita ng sarili mong bahay, doon ka muna, ha? Bawal mo na makitabi. Sulat-sulat lang muna kayo ni Mrs., ha? Telegrama muna. kahit O, text-text na anong lang. pakiramdam mo na nandito na bumalik na yung Mrs. mo? Masayang-masaya po ako kasi nandito siya, naalagaan niya yung mga bata. Kasi pag ako lang ho talaga, hindi ko talaga kaya eh. Hindi kaya. Hindi ko kaya naman, lilinis ako, maghugas. Siyempre mamungulit sila, natatakot ako, baka mamaya pumunta rin sila sa ilog. Hindi mabantayan. Ang Opo. lalim dyan. Yun nga po eh. Dyan. Opo. Please, Ito po last time, bantayan. nagpunta po kayo dyan, wala pang baha. May kawayan pa, nakatirik Oh, dyan. na- Pagbalik ano ko pa? wala na. Ano po, Nabuwal. nakuha na po ng tubig. Oh, di ba? Nahirapan Sobrang ako. sobrang hirap. Kaya please, huwag yung hayaan na pupunta ang mga bata doon sa ilog dahil napakalalim yan at napakalaki ng ilog diyan. Okay, so ayan, masaya kayo dahil nandito si Mrs. At huwag na natin dagdagan yung mga bata, tama na yan. Kuya Benjamin na. Hindi naman siguro madam. I-injikin ko talaga yan. Sige. Yung mga bata, palaki muna natin dahil napakasarap gumawa ng bata, no? Pero napakahirap buhayin. Kasi hindi lang kasi pag nagpalaki tayo ng bata, hindi lang pakainin, hindi lang bantayan, alagaan. Pagdating paglaki nila, siyempre yung future nila, mag-aaral. O, di ba? Ngayon kung hindi natin sa paralin, paano yung magiging kinabukasan ng mga bata? Katulad din natin, di ba? So, siyempre, paaralin ng paralin, hindi lang bigyan ng damit, pakainin, alagaan, kundi paaralin. Para pagdating ng panahon, gaganda ang buhay din. Na kahit pa paano maiba yung cycle ng buhay. At makita nyo, siyempre, ang sarap sa pakiramdam, ay mahirap lang ako, ganito lang yung buhay ko, pero nakapagpaaral ako ng anak. Ang ganda na ng buhay niya kahit pa paano hindi naging tulad sa akin. Di ba, Kuya Benjamin? Okay. Sige, nandito kami. Ano na napagdesisyonan nyo sa pagninegosyo? Anong napag-usapan nyo? Eh, sabi niya po, magro-rolling po siya. Magro-rolling ng Kahit mga fishbowl na lang. fishball. Kasi, So, mini bike, pwede doon sa fishball? Pwede po. Kasi kung gulay ho, dami kasi yung mga talito. Hindi, ganito, gawin mo. Kung ayaw mo ng mga gulay, kasi maraming mga gulay dito sa Pangasinan, ang gagawin mo, isda. O kaya yung fishball, samahan mo ng isda, baboy, mga ganon. Merienda, at the same time, meron kang mga ulam, yung diskarte, kumbaga, kung ano yung pwedeng total, naka-mini bike ka na eh. Total, naglalako ka na eh. Kung ano yung pwedeng mabit-bit mo at pwedeng maibenta at pwedeng pagkakitaan, gawin mo na. Lubusin mo na, lahat ng paninda. No? kasi dati na nga, nagtitinda talaga ako dyan sa harap. Ayun naman pala. Doon sa kalsada. Opo, sa doon sa kalsada. gilid. Pero hindi kasi enough na yung dito lang kayo na napipwesto or doon Kasi sa mas maganda po harapan. talaga pag Oo, kasi konti lang ang mga kapitbahay dito. Unlike kung pupunta kayo doon sa malapit sa Barangay Matao, dito kasi nandito ko sa sulok eh. Dito nga. Nung walang gaanong tao. O sige, fishball, tapos malamang walang bike dito, mini bike ni maliit. Kasi naghanap kami dito nung binigyan namin si tatay taga dito din Santa Barbara. Wala dito. Sa Villasis, ay sa atin pa binili sa Rosales. Wala. Wala dito eh. Yun nga po eh. Pero ganun, doon kami bibili, hatid pa rin namin dito. So ayan, okay na yung aming business dito kay Ate Glenn at kay Kuya Benjamin, no. Uulitin ko po, dito muna si Ate Glenn, hindi muna siya tutuloy sa ibang bansa, no. At kailangan muna siya ng mga anak niya. Mag-business muna daw siya at kasama yung kanyang mister, palitan sila or tulungan sila. Tapos kung merong ibang sideline si mister, pwede niyang magagawa niya yun kasi nandito naman si Ate Glenda. So ayan, happy na ngayon. Alam ko maraming sasaya, no, lalong-lalo na yung ating mga viewers na nag-aabang na kung paano natin makumbinsi, no, makumbinsi si Ate Glenda. So ganito yung kababayan, no, tinawagan ko siya, nag-usap kami, kinumbinsi ko rin, pero sabi ko sa kanya, ayaw ko naman hadlangan yung mga pangarap mo, no, kung saan sa tingin mo na alam mo ikabubuti sa iyong pamilya, doon ka. So basta ang sa amin is nandito lang kami, mga advices lang, no, opinion lang namin, no, at pero ang huling desisyon nasa iyo pa rin kasi ikaw yan eh, pangarap mo yan eh, ayaw naming baliin. So ngayon siguro napag-decide siya sa sarili niya, sabi siguro sa sarili niya, total marami pa namang panahon, no, bantayan ko muna, alagaan ko muna yung aking mga anak, saka na lang.
meron namang negosyo na pwede namin pagtutulungan, why not? So siguro yun ang naisip niya, kaya nakauwi at pinadalan ko kaagad ng pamasay, baka mamaya magbago na mag-isip at di uuwi at umiiyak na si Kuya Benjamin dahil na-miss na yung kanyang misis. Babalik kami dito bukas, no? Dahil nandito lang ako, in-update ko lang si Ate Glinda dahil sinor ko talaga, no? Nandito na. Kung nandito siya, kasi kung hindi siya umuwi, ako, ay nako, pinadalan ko na pamasip, pupuntahan ko doon sa Manila, isa agency, hihilain ko siya doon para umuwi ng Pangasinan. And then syempre, pinag-usapan din po namin ng mga kababayan kung anong gusto nilang business na sa alam nila at sa tingin nila na madaling i-rolling nila. So ayan, okay na. At bibili tayo ng pedal bukas, dadalhin natin dito. Tapos yung mga request nila, ibibigay natin. At syempre magbibigay din ako, mayroon pa akong surprise bukas. So abangan nyo po mga kababayan, marami pa tayong mga surprises bukas mga kababayan dito kay sa pamilya ni Ate Glenda at ni Kuya Benjamin. Okay, basta magsipag, ha. Yung mga pagkakataon na ibinigay sa atin na bibihira na natin makamit sa buhay, kailangan i-grab natin yan at pagbutihin at pagyamanin, no? Okay, sige. Malay nyo, dito kay surtihin, no? Dito kay surtihin. Okay, sige. So ayan po mga kababayan, maraming salamat po muli yung inyong pakiusap. No, ito na. Nandito na si Ate Glenda ngayon kasama na ang kanyang pamilya. Maraming salamat po muli. Huwag